Salamat, magandang gabi sa lahat. Welcome pabalik sa ating planeta at sa kaguluhan. Hindi talaga tayo nagkukulang sa kahit ano. May mga balita rin mula sa Golpong Persiko. 2 misil na tumama sa Emirates. At syempre si Trump na nagsasabing patuloy silang nagrereklamo. Pero sa totoo lang, tinanggihan nila ng buo ang 14 na puntos na iniharap ng mga Iranian. At kaya ang naging mungkahi pagkatapos ay bumalik na naman sa balilan. Samantala, dahil ang Africa ay tahimik na kontinente kung saan maayos ang takbo ng lahat, balikan ninyo ito. Yung naunang live tungkol sa Mali, kung saan nauna na namin nakita na darating ang kaguluhang ito. Ngayon ay mayroong takbuhan ng lahat, kaya tinawagan ko si Luciano Poliquieni Nacional. Salamat sa pagpunta dito. Para ipaliwanag na sa totoo lang ay mas maraming bansa ang sangkot. Dahil nakita ko rin naman ang Burkina Faso, ang Niger. Natataranta ang iba na baka umabot din ito sa kanilang mga hangganan at kaya maaring maging isang regional na digmaan ito. Interesante ito dahil pagkatapos ng pag-alis ng mga Pranses, dumating ang mga tropang Ruso, una Wagner, tapos Africa Corps. Palaging dahil hindi sila ang kailangang i-denazify. Salamat sa inyong lahat. Ano kaya ang pinagkukuhaan niya ng inspirasyon, ano? Sabihin na nating naging magulo ang sitwasyon, kaya mag-recap tayo. At sa gulo, ibig kong sabihin, talagang magulo. Ibig sabihin, pinag-uusapan natin ang mga pag-atake sa mga lungsod na nabawi ng mga Ruso tulad ng Kidal, pagpatay sa mga ministro, mga general, at ang kanilang mga kasamahal. Pati ang leader kinailangan tumakas mula sa Bamako. Pinag-uusapan natin ang bumabagsak na estado na nakaka-interes. Ipapaliwanag ni Luciano ang mga detalye tulad ng iba't ibang milisya. Hindi lang JNIM na kaalyado ng Al-Qaeda at ISIS ang nandoon, kundi pati mga Tuareg na independentista at iba pang grupo na gumawa ng kapayapaan sa pagitan nila. At nagsama-sama silang lahat para ilunsad ang malawakang opensibang ito. Oo, nasabi mo na halos lahat ng dapat sabihin. Sige, disclaimer lang, maraming video ngayong gabi. Sana hindi mapatigil ang live natin tulad dati. Pero dahil kailangan nating pag-usapan ang isang labanan na sa mga labanan sa Afrika, ay marahil isa sa mga hindi natin masyadong sinusubaybayan at kung saan palagi tayong kulang sa impormasyon. Naisip ko na mas magiging kapaki-pakinabang kung gagamit tayo ng mga video. Maikling pauna ang pagminilay na ginawa ko ngayon habang nire-review ko bago yon ang mga nangyari sa Mali noong ika-25 ng Abril. Depende kung paano ninyo ito gustong bigyang kahulugan, maaring ito ang pagbagsak ng mito ng pagiging hindi matatalo ng mga Ruso sa Afrika o pagbagsak ng isang kanluraning naratibo na marahil ay napalabis ang persepsyon kung ano talaga ang kayang gawin ng mga Ruso sa Afrika at kung gaano nila kayang baguhin ang dinamika ng ilang particular na labanan. Ang Mali ay isa sa mga ito, ngunit higit sa lahat, sa tingin ko, ay isa sa mga pinakahalatang halimbawa sa mga makabagong labanan sa Afrika ng isang estratehiyang lubos na mali. Sa madaling salita, lahat ng posibleng gawin para humantong sa sakonang ito sa nakalipas na 2 taon ay halos nagawa na. Magsisimula tayo sa simpleng mapa mula sa Africa Center for Strategic Studies na nagbigay ng buod tungkol sa mga pangunahing pag-atake. Tandaan natin, lahat ng ito ay nangyari ng ika-25 ng Abril 2026, kaya lahat ay sa iisang araw lang. At mula Hilaga hanggang Timok, Bamako, ginawa ang lahat halos sabay-sabay, iba't ibang uri ng mga pamamaraan at magkakaibang mga layunin. Dahil habang sa kaso tulad ng sa Kidal, nasaksihan namin ang isang halos insurhensyang digmaan, kumbaga, mabilis na galaw ng mga tropa na nakatuon sa muling pagbawi ng isang urbanong sentro. Sa kaso ng Bamako, nakita natin ang isang klasikong teroristang pag-atake. Ibig sabihin, yung layunin na ipatayin ng ilan sa mga pangunahing lider ng isang kalabang gobyerno. Para bigyan kayo ng isang purong geological na ideya, alam mo ba kung ano ang naalala ko? Ang opensiba ng TET. Hindi lang ikaw gumawa ng ganitong paghahambing. Kasama rito ang panloob tulad ng embahada, mga target na naglalayong pabagsakin ng panig ng gobyerno,
at isang tunay na opensibang militar. Idadagdag ko pa ang isang bagay na tingin ko ay medyo typical sa mga Tuareg. Ibig sabihin, habang ang opensiba ng Tet ay may serye ng mga demonstrasyon. O kaya naman, mga bagay na nakita na natin. Ibig sabihin, sabay-sabay na umatake sa iba't ibang lugar. Sa kaso na ito, kailangan mong tandaan na pinag-uusapan pa rin natin ang mga Tuareg. Batay dito kabilang ito sa tatlong paraan o disiplina ng digmaan na siyang tatlong uri ng pag-atake sa tactical na antas. At least, ang mga Teladachi, ibig sabihin isa sa mga Fojas, isa sa mga pangunahing grupo sa mga Tuareg ay nagsasabi na tatlo ang mga ito. Ito ang Aka, Tewet at Akafal. Ang Aka ay kontra-atake. Ibig sabihin kapag inatake ako, gaganti ako, kadalasan para makuha ang ari-arian. Ang Tewet naman ay kapag kailangan mong ibalik ang iyong dangal. Sa batayan, hindi mo na kailangang ipahayag ang pag-atake o ideklara ang digmaan dahil naideklara na ito. Sunod-sunod na pag-atake na may matinding layunin para sa danggal ang ginagawa mo. Mayroon pang ikatlo na tinatawag na akafal na technical ay kapag tumutugon ka sa isang particular na barbaro at di makataong gawain ng iyong kaaway gamit din ang isang kasing barbarong kilos. Sinasabi ko ito hindi para magyabang, kundi dahil may dagdag na elemento kumpara sa opensiba ng TET. At makikita natin ito sa mga video maya-maya. Mahalaga ang paggamit ng mga motorsiklo, pero ang paggamit ng mga motorsiklo bilang isang makabagong kabalyerya. Ibig sabihin tila taktika pa rin ng tulisan ang ginagawa nila ngayon, gaya ng mga pagsalakay ni Lawrence Tarabia nung unang digmaang pandaigdig. Ibig sabihin, parang alon silang sumasalanta. Hukbo, pero taktika lang ito kung sa tingin mo mas mahina ang kalaban. Kung determinado at nasa trinsera ang kalaban, Handa na siya. Ang tinutukoy ko ay yung TET dahil pumasok sila na nakadamit na parang mga Maliano. Suot ang uniforme ng mga Maliano. Motor, pick-up, gumawa sila ng car bomb na halos yun din ang sinusubukan nilang gawin. Gumawa sila ng car bomb para sa riyon. Sinira niya ang bahay, pinatay niya ang ministro ng depensa at si Colonel Sadio Camara na siyang pinuno ng hunta. Hindi. makikita natin mamaya si Sadio Camara, ang ministro ng depensa. Mahalaga siya dahil siya ang nakipagkasundo para sa rehiyon. At si Simi Goita ang pinuno ng hunta, di ba? Eksakto. Si Simi Goita, presidente ng pansamantalang gobyerno, ay dating koronel na ngayon ay inangat ang sarili bilang general. Si Camara naman, bukod pa rito, ay may kakaibang katangian, siya ang ministro ng depensa na nakipagkasundo sa pagdating ng mga Ruso kasama si Prigozhin Wagner. noong 2021. Ang bagay na parang kabalintunaan, isa sa mga ironiya ng kasaysayan ay si Camara, ayon sa mga narinig ko, ay may pagkamamamayang Pranses din. Kaya sa ngayon, siya dapat ang ika-55 na sundalong Pranses na napatay sa Mali matapos ang pag-atras ng Pransya. Para ipaliwanag ang level ng komplikasyon. Yung sinasabi mo tungkol sa TET, sigurado akong maraming mga administrador ang gumawa ng paghahambing sa dalawang bagay na yan. Pero gaya ng sinabi ko sa'yo, kailangan talagang iugnay ito sa mga bagay na alam na natin, sa mga obserbasyon na ginawa rin sa ibang mga labanan sa paglipas ng mga siglo. Pero kailangan mo pa ring isaalang-alang at siguro ito ang buod ng buong usapan tungkol sa nangyayari sa Mali na sa totoo lang, ibang-iba ang mga Tuareg. Kaya nga kung titingnan mo ang unang video, maaari ka nang magkaroon ng ideya kung paano sila lumalaban. Tama. Ito ay mga lalaki mula sa liberal na Hanay. Ang mga taga-Sawad naglalagay ng bala sa mortar na ginamit sa opensiba sa Kidal habang umiinom ng tsaa. Kaya ito ay nagpapakita sa'yo sa isang banda na ito ay siguradong isang propaganda video na ginawa para ipakita na natalo namin kayo ng hindi nahirapan. Pero ipinapakita rin nito na sila bilang mga pamayanang ito, particular sa huling 20 taon, ay sanay na makipaglaban. Kahit na nasa mas mababang kalagayan kumpara sa mga kalaban at sa pangkalahatan, kahit sa matitinding kondisyon ng klima. Bilang mga taga-kanluran, kapag iniisip natin ang matinding klima, naalala agad natin ang nagyayalong bukiri ng Ukraine. Dito, nakikipaglaban ka kahit minsan umaabot sa 40 degrees ang init. Hindi ko alam ang eksaktong temperatura ngayon.
armato e Polio Beto, nakasuot ng tactical gear at kailangan mong lumaban. Masama ang tanong, sino ang nabibigay ng armas sa kanila? Saan ito nanggagaling? Sige. Makikita natin yan mamaya. Karaniwan, wala silang malalaking supply ng armas, ibig sabihin, mas madalas silang mangagaw at magnakaw. Ang bagay na talagang nagbago matapos ang alyanso nila sa JNIM, sa grupong kaalyado ng Al-Qaeda na pag-uusapan natin mamaya, ay nagsimula na silang gumamit ng mga drone. At totoo nga, ang mga pag-atake gamit ang mga drone ay naging palagian sa nakalipas na 2.5 hanggang 3 taon ng labanan. Pero kailangan kong aminin na sa pagkakataong ito, ipinakita nila na napakahusay nila sa pagkatuto at sa maikling panahon ay nagawa nilang isama ang mga ito sa kanilang mga operasyonal na protocol. Ito na nakikita mo ay bahagi ng isang video kung saan ayon sa pinagmulan, ang mga Ruso ay sa pagkakataong ito, umatras na ang mga Malyano. Gaano kalaki ang pinsalang na idudulot ng Mali sa Russia sa usaping ekonomiya? Diyos ko, hindi. Sa usaping ekonomiya, dapat silang kumita kasi ang Wagner Africa Corps ay binabayaran pa rin. Sa usapin ng imahe, hindi. Nadadagdag ito sa Venezuela. Sa Iran, sa Syria, sa loob ng 5 taon. Oo, kaya... Totoo iyan. Pero ang ibig kong sabihin, hindi dapat tinitingnan ang mga bagay ng paisa-isa. Ibig sabihin, sa pangkalahatan. Alam naman talaga na nandoon ang Wagner. May tatanungin sana ako, kahit nandyan ang Wagner, tama? Sila rin ang gumawa ng kasunduan. Paano naman nangyari na si Simigo Ita na hinatake sa kanyang tiruyan sa Bamako ay nailigtas ng mga mersenaryo mula sa grupong Turko na Sadat? Wala rin ba siyang tiwala sa mga Ruso? O doble ang sitwasyon? Sige. At makikita natin ito mamaya dahil naglagay rin ako ng isang video ng Sadat na nagpapakita kung anong klaseng pagsasanay ang ginagawa nila. Ganito ang usapan. Nagpasya si Guita na sa pangunahing bagay, ang Presidential Guard ay sinanay ng mga Turko. Ayon sa lohika ng pagbabahagi ng kapangyarihan sa hunta, palaging kabilang ang mga Ruso sa grupo ni Kamara at ng hepe ng intelihensya kasama si I. Ang kinakatakutan ay siyempre kung lahat ng anak ng mga taong binabayaran ng isang tao na maaaring maging karibal mo, malaking panganib yon. Kaya, sa puntong ito, nagpasya si Guita na magdagdag pa ng isa pang bagay sa halo. Sinamantala niya ang katotohanang nagbigay na ang mga Turko ng TB2 at sa batayan, nagpasya siyang magkaroon ng pagsasanay mula sa mga Turko. Ang mga Turko para sa Gwardyang Pampanguluhan. Ang nangyari, makikita natin mamaya, sa tingin ko may ilang video rin ng Bamako ay nasa harap ng opensiba halos natunaw ang mga Ruso. Napanatili nila ang posisyon sa Bamakovo. May video mula sa Africa Corp na inilagay ko pagkatapos. Pero ang mga Turko, sa pagkakaintindi ko, hindi lang nila nailigtas si Guita, kundi nagkaroon din sila ng mahalagang papel sa pagpapatatag ng Bamakovo noong araw ng pag-atake. Itong nakikita ninyo, ito ay pangunahing isang pambabastos. Ito ang mga grupo ng Frente ng Paglaya ng Asawad na pumapasok sa loob ng opisina ng gobernador na isa ring Tuareg na si Agamu. Ngayong gabi, madalas kong babanggitin ng Tuareg, pero sa totoo lang, ang mga grupo sa Hilaga ay binubuo ng iba't ibang etniko na hindi naman kinakailangang Tuareg. Ayan, itong nakikita ninyo ay isang mandirigma ng FLA na nagpapakuha ng litrato suot ang uniforme ni Elash Agamu na itinuturing nilang isang traidor. Bakit siya, isang Tuareg mula Kidal, ay nagpasya na suportahan at kumilos bilang gobernador ng pansamantalang pamahalaan? Ngayon, ang mga makukulay na elementong ito, kahit maliit ang halaga sa tactical o militar na pagsusuri, ay mahalaga para maintindihan ninyo kung paano talaga. Ang Kidal, ang baluarte ng Hilaga, ang kabisera ng mga Tuareg, ang pinakamahalagang sentrong estratehiko para sa Hilaga ng Mali, ay bumagsak talaga sa napakaikling panahon at sa isang nakakagulat na kadalian. Maliit na detalye, bago pa man pag-usapan ng mga Ruso sa Bamako, andoon na rin ang mga Ruso sa Kidal. Bukod pa rito, hindi bababa sa 3 beses na naglunsad ng opensiba ang mga Ruso
para subukang pasukuin ng mga puwersa ng FLA simula sa Kidal. Yung una na analisa na natin sa nakaraang live, ang labanan sa Tinsawaten, na hanggang Abril 25 ay siyang pinakamalaking pagkatalo. Naranasan ng Wagner Africa Corp sa Afrika. Pero ang nangyari, batay sa mga unang testimonya na natanggap natin, ay nagsasabing ang mga Ruso ay nagkuta sa kanilang base. Ang mga larawang ito ay mula sa Gao, isang mahalagang sentro sa Hilaga na mabilis na nasakop, at pagkatapos ay umatras at pumuwesto sila sa mga kalapit na Nayong Tuareg. Kita mo kung gaano kabilis silang sumusulong. At bukod pa rito, mabilis silang sumusulong gamit ang mga pickup dahil alam nilang wala silang datos. Kadalasan, iyon ang una mong depensa sa opensiba. Sinasabi ko nga sa'yo, ang mga Ruso ay nagkulong sa Kidal sa isang base at nagsimula ng negosasyon sa FLA para mailigtas ang kanilang buhay. At pagkatapos, sa totoo lang, pinaalis sila. Sinamahan sila ng FLA pabalik sa Timog. Mukhang hindi lohikal ang ginawa nila, pero kung susuriin natin ito sa estratehikong pananaw ng alyansa, eksakto. Mahalagang bigyang diin ang aspetong ito dahil may mga particular na inaasahan ng mga Malyano sa mga Ruso na malinaw namang naglaho. At ilang opisyal mula sa Estado Mayor nang hindi nagpapakilala ay nagsabi pa nga na sila ay ipinagkanulo ng mga Ruso. Dahil inaasahan nila ang isang uri ng paglaban na hindi naman nangyari na hindi natupad. Isa pang aspeto sa pagtingin sa mga larawan ay tsaking sabay-sabay itong tinitingnan sa parehong araw at oras. Ano ang tinatayang dami ng tropang Ruso, higit o kulang? Sa palagay ko, nasa 5,000 hanggang 10,000 ang aktual na bilang pero wala akong eksaktong datos dahil hindi sinasabi ng Africa Corps kung ilan sila. Ang pamunahing punto ay ito. Ganito, ang paraan ng pagpapatakbo ng mekanismong Ruso lalo na sa Sahel ay ganito. Ang mga maliit na contingent na ito ang nagsasanay at gumagawa ng limitadong operasyon na may kasamang matinding propaganda, okay? At ang matinding propaganda na ito ay malinaw na naglalayong ipakita sa iyo, una sa lahat, ang mga di-umano'y o totoong tagumpay ng mga Ruso at ng mga pansamantalang pamahalaan. Ang pangalawang bagay na nais nilang ipakita sa iyo ay ang pagiging epektibo ng militar. Sa katotohanan, gayunpaman ang opensiba noong ika-25 ng Abril sa Mali ay nagpapakita sa iyo kung paano ang dalawang bagay na iyon, malinaw at hindi may kakaila, ay may pagkakahiwalay. Dahil ang nakita mo ay na ang mga Ruso ay may mga linya ng lohistika na masyadong mahaba, wala silang sapat na kaalaman sa lugar at wala rin silang malaking karanasan pagdating sa counterinsurgency. Loro modo di fare counterinsurgency. Kontra-insurhensya. Sa madaling sabi, binobomba nila ang mga tinitirhang lugar tulad ng Chechnya at Grozny. At itong bagay na ito ay ipinakita ang lahat ng limitasyon nito. Sa tingin ko, ngayon, ang nakikita natin kahit sa unang linggong ito ay unti-unting iniiwan ng mga Ruso ang gitna at hilaga ng bansa. At nakukuta sila sa Bamako sa pagtatangkang ipagtanggol at panatilihin ang kanilang mga posisyon. Sa totoo lang, tulad na makikita natin maya-maya, ang kanilang huling layunin ay nagbago ng malaki. Sa madaling salita, sa loob ng maraming taon, ako at ang iba pa ay nagsabi na ang tunay na layunin ng Wagner ay maging isang pretoryanong gwardiya na nagtatanggol sa pansamantalang gobyerno. Habang ang isang bahagi kahit papaano ng pansamantalang gobyerno ay nakikinabang mula sa mga likas na yaman ng mga bansa kung saan sila ang namumuno. At hanggang ngayon, ganun pa rin ang mangyayari dahil ang pretoryanong gwardiya ay nakaistasyon sa kabisera at sa oras na wala ka sa ibang bahagi ng bansa, bukod sa propaganda, nagiging mahirap sabihin na ako ay lumalaban sa terorismo. Pinoprotektahan mo lang talaga ang kabisera. Kaya mula sa pananaw na iyon, talagang pagkatalo ito para sa mga Ruso. Gusto ko ring sabihin ito.
Tungkol sa pagiging patas, danon ako noon. Kamakailan lang, dumalo ako sa ilang komperensya at narinig ko ang mga tao na sinasabing lumalawak ang impluwensya ng mga Ruso sa Afrika. Ako'y palaging medyo nagdududa sa pananaw na ito dahil sa totoo lang hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na sila ay sa ngayon ay isang puwersang kayang gumawa ng malaking pagkakaiba. Lalo na ngayon na nandyan ang Russia. combattendo la guerra in Ucraina, che ha naturalmente la precedenza. Pero sa tingin ko ay sobra din ang importansya natin. At ang nakikita ninyo, sabi ko nga, napag-usapan na rin natin ito sa nakaraang live. Ito ay talagang paggamit ng mga motorsiklo, ibig sabihin ang paggamit ng motorsiklo na parang kabalyerya. Kailangan kong sabihin na ito ay kumakalat na rin sa ibang labanan tulad ng sa Sudan. Ang mga RRs Na madalas nilang ginagamit. at tulad ng nakikita ninyo, ito ang MOPTI, isang mahalagang sentro para sa pagkontrol sa gitna ng bansa. Malaya silang nakapasok at nakalabas ng napakadali. Bukod dito, ang ingay at kaguluhan ng mga motorsiklo ay sa tingin ko ay may epekto rin sa isipan ng mga tao. Ibig sabihin, kapag alam mong natatakot ang hukbo sa pag-usad mo, maraming tao ang makaririnig ng ingay ng motor. At doon pa lang, nagsisimula na silang mag-alala. At yon ang ginawa nila sa Bamako. Sa Bamako, matapos nilang patayin ang ministro ng depensa, ang hepe ng intelihensya, at ang hepe ng estado mayor ng hukbo, nagpatuloy lang silang mag-ikot gamit ang mga motor sa mga baryo sa paligid. Para magpakita ng lakas. Sa kaso ng Burkina Faso, mas halata pa dahil may iba't ibang patotoo mula sa mga armadong grupong ito. Ibang konteksto, ibang grupo, malayang nakakapaglibot ang mga ito sa mga kanayunan. Masasabi nating gumagalaw ang labanan. Sa huli, naihiwalay ko rin ang isang larawan. Tinanong mo kung saan nila kinukuha ang armas? Ayan, hindi nila magagamit ang helicopter dahil wala silang piloto. Pero minsan, tinatanggal nila ang mga machine gun, kinukuha ang bala, at palaging nakukuha ang mga armas sa ganitong paraan. Sa tingin ko, ito ay isang Mi-24 at ito, bukod pa rito, ay bahagi ng batch na ibinigay sa kanila ng may malaking seremonya nung kakalipat pa lang ng Wagner. Pero na yun, parang mas pang-transportasyon o gunship ito dahil wala itong mga side gondola. Baka hindi rin nila alam gamitin ang mga missile. Kaya sigurado na ang transportasyon ay mahalaga dahil napakalawak ng bansa kaya kailangan talaga nila ng transportasyon para sa mga tropa, para sa mga puwersang mabilis tumugon at katulad nito. Siguradong ginamit nila ito bilang para sa anti-tank na gamit, kumbaga para sa pag-atake mula sa himpapawid papunta sa lupa at ito mismo hindi pero may ilang helicopter na may ganyang kagamitan, pahabol lang. Pero alam mo, kahit sa ibang mga usapan, marami ka ring natatanggap na tanong kapag pinag-uusapan mo ang ibang bagay. Tungkol sa China, hindi ba tungkol sa aktwal na kakayahan ng militar ng China? Ayan, 2 linggo nang nakalipas, nagpadala ang mga Chino ng mga surface-to-air missile launcher at sinasabi mo sa akin na hindi ito gumana kung iisipin na sila ay may. Pwede naman nilang gamitin ng hydro. Bukod doon, may mga bagay sila na di ko alam kung gaano kahalaga. Kapag kailangan mong labanan ang ganitong pag-aaklas, Ayan, medyo madilim yata ang motor na ito. Hindi pala. pero nagpadala sila ng mga gamit, interesante rin ito. Ito ay inilatala ng Africa Corp at saka, gaya na nakikita ninyo, medyo mahaba ang video na ito, 4 na minuto. Nagulat ako dahil bihira silang maglabas ng mga video na ganito. Madalas mong makita ang mga video mula Ukraine at Mali at kapag nagla-live ka tungkol sa Ukraine, iba ang nakikita mo. Ito ang dating base, ito ang dating base ng Pranses, ng MINUSMA. Nakilala ko agad ito dahil sa mga sako. Itong ginawa ng mga Amerikano. Eksakto, ito ang lumang base ng MINUSMA, nakatabi ng pangunahing paliparan ng Bamako. Kadalasan, hindi nila inilalatala ang video na ito, lalo na sa Afrika.
At sa tingin ko, inilatalan nila ito na magsimulang kumalat ang balita tungkol sa akusasyon ng pagtataksil mula sa pamunuan ng hukbo ng Mali. Sa tingin ko, malino na gusto nilang ipakita na narito kami at lumaban kami. Bagay na, kailangan kong sabihin, ginawa na rin nila sa ibang pagkakataon tulad nung 2024 nung nagkaroon ng isang sabay na pag-atake sa Bamako. Pasensya na, sandali lang. Papakinggan ko muna kasi wala akong panahong mapanood ang lahat ng video. Sige. Vai. Walang naririnig na anumang balikputok. You said so. Sa tingin ko, nagpapaputok sila pero wala namang naririnig na si Paul. Sinasabi ko sa'yo, mas kaunti. Pumutok sila sa isang direksyon. Pero pansinin mo na may posibleng MiG-15 doon. Oo, hindi. Pero, at sinasabi ko ito ng objektibo, mga video ng propaganda ng Wagner. Sa Africa, marami na akong nakita. Kahit ilang litrato gusto mo. Telegram. Quello che ti pare. Ito ang una-ung beses makakita ng ganitong video. Sa ibang lugar, lalo na sa Republika ng Gitnang Aprika at Burkina Faso, wala akong nakita. Sa palagay ko, maaring susi ang lungsod sa pag-unawa, ngunit di ako sigurado. Nagpaputok pa nga siya ng RPG sa isang punto, pero hindi malinaw. Mas higit pa doon. Kakaiba rin na siya lang ang tanging unit na walang natanggap na kaswalti. Aba, pero kasama ang 25 una dahil kadalasan ay ayokong maging siniko. Pero lahat ay ligtas. Pero sa madaling salita, ito ay para bigyan ng perspektiba kung ano ang nangyari sa Bamako at kung paano dapat. Kailangan gamitin ang kondisyonal na lumaban sa mga Ruso noong ika-25 ng Abril. Gusto ko sanang maglabas ka ng tungkol sa Kidal kasi nandun ka naman, di ba? Però forse Siguro sa kital natin makikita na umatras sila, nagkulong sa kampo at nakipag-usap sa mga FLA. Pagkatapos may pag-atras, pinakinggan sila. Nahanap ko pa nga ang mga video para sa'yo. Pero ito ang pananaw, ito ang ginawa nila. Sa huli, isang puwersa ng 5,000 katao na nakakalat sa isang bansang ganito. Kung di tatagal ang regular na hukbo, hindi mo rin sila pwedeng palitan at ikaw ang lumaban. Parang sa Syria din ito. Sinubukan din nilang bombahin ang mga puwersa noong una. Oo. 55 Kristo. Hindi, pero may iba-iba dito sa taas. Pero pagkatapos ng ilang AI edit, Porteroni parang T55 o T62, hindi masyadong malinaw. At ang masasabi ko lang ay, sinasabi ko sa'yo, hindi ko alam, ikaw ang nasa listahan ng militar. ngayon lang ako nakakita ng ganito kalinaw na video ng mga Ruso na lumalaban sa Mali. Tingnan mo, Wala pa ako nakita na ganito nung umatras sa mga mercenaryong Romanian noong nakaraan. Mula sa Congo, Oo. Parang nasa base sila. Kita niyo ba yung mababang turret? 62 yan. Ibig ko sabihin mga video lang yan para ipakita na parang napapaputok ka sa kabila. Pero kung titingnan mo ang totoong video ng labanan sa Ukraine, yun o. layang sabi ko naririnig ko ang putok ng iba. Yung malapit sumisipol, yung malayo humuhuni lang. Kita naman, lalo na sa kilos nila, nagpapaputok sila. Kapag nagpapaputok ka, libong ganitong video ang alam ko at pinasuri ko pa sa iba't ibang sundalo. kapag nagpapaputok ka, parang tropa mo na sila. Pero sabihin na natin, suppressive fire papunta sa iba. Hindi ka. Magpapaputok ng buong magasin. Hindi sila umaalis o nagpapalit ng pwesto. Relax ka lang, paputukin mo lahat. sì, Pinapalamig nila. Sasabihin ko sa'yo, grabe, pasensya na. Isa to sa tauhan ng Wagner. Galing siya siguro doon sa militar. May training siya sa militar. Panurin nyo ang seryosong military training video at sabihin kung may lantaran bang nagre-reload. Hindi dapat lantaran ng pag-reload. Yuyuko ka, babalik sa cover.
at doon magre-reload kapag alam mong walang nagpapaputok mula sa kabila. Nagdududa rin ako sa training ng mga gumawa ng video na to kasi sa totoo lang, nagkakaroon ka na ng muscle memory sa mga ganitong bagay. Ibig sabihin, pa-burst at tutok ang putok tapos balik cover at reload pero yung iba nakatayo lang buong oras. Magagawa mo lang yun kung sigurado kang walang tao sa kabila. Ganito, sasabihin ko sa'yo, limitado lang talaga ang kaalaman ko pagdating sa lugar at paksa. Ang masasabi ko lang, madalas akong makakita ng mga ganitong video sa Ukraine, pati na rin sa mga Ukrainyano. Kaya medyo alam ko na ngayon, marami talagang gumagawa ng ganitong klaseng mga video. Per mostrare. Ginagawa ng lahat, ginagawa nila. May isang video kung saan may Ukrainyano na nagpapaputok habang lumalabas mula sa trinsera. Sa tingin ko, 5 o 6 na RPG. Oo. Mga linya ng puno sa kabila. Kung nandoon talagang mga Ruso, hindi nyo yung gagawin. Ang mahalaga hindi kung nandoon ang mga Ruso, kundi ito ang una kong nakita ang ganitong bagay sa Afrika. Sa totoo lang, sinusubaybayan ko si Wagner mula pa noong 2011 halos dito sa Afrika. Hindi ko pa nakita ang ganitong video. O itong ganitong klase ng bagay na basta-bastang ginawa. Sabihin na nating marami akong duda tungkol sa ginawa nilang ito. Pero marami talagang duda. Magugustuhan mo sana ang video na ito. Pero sa halip, pwede mong makita kung anong nangyari sa Kidal. Ito lahat, sabihin na natin, ay mas halata. Kaya, sa madaling salita, ang mga Ruso sa Kidal, tandaan natin, ang pinaka-estratehikong lungsod sa hilaga ng Mali ay nagsara o nagkulong. At sa madaling araw ng ika-26 ng Abril, matapos makipagkasundo sa FLA, pumayag ang FLA na paalisin ang mga Ruso. Kaya, sa madaling salita, lumalabas sila mula sa Kidal. Sa totoo lang, mula kahapon hanggang ngayon, nagkaroon pa ng iba pang mga pag-alis mula sa Jelok, Tesali, na pawang mga pangunahing sentro sa Hilaga. Mas pinagtitibay pa nito ang hinala na sila ay nagre-reposisyon. Ibig sabihin, naintindihan nila na masyadong overstretch ang kanilang deployment sa Hilaga. Sobrang layo nila pati mga linya ng logistika. Isipin ninyo na isa sa mga pangunahing linya ng logistika o kahit papaano ang mga resupply para sa mga Ruso sa Mali ay ang Aquilea. Kaya kapag pinag-uusapan ang supply na kailangang manggaling sa Conakry at umabot hanggang Kidal, Stai parlando di migliaia di chilometri. kaya sila ay nagsisimulang magtanggal ng puwersa dito at sa Kidal, ngunit nananatiling nagpapatuloy ang trend na ito. Sabihin na nating lahat sila ay bumabalik papunta sa kabisera at sa loob ng ilang minuto ay maipapaliwanag din natin kung bakit sila kumikilos papunta sa kabisera. Kung pupunta ka sa susunod na video, dapat ay may video tungkol sa mga bilanggom taga-Mali. Pero hindi. Maaring itanong ng iba hindi lang kung saan galing ang armas, kundi pati kung saan sila kumukuha ng tao. Sa totoo lang, ang nakita natin pagkatapos ng Kidal ay maraming miyembro ng hukbo ng Mali ang nagpasya na sumali sa mga rebelde, malamang para mailigtas ang kanilang sarili at kinuha sa kanila lahat ng armas. Oo, may mga larawan din ng FLA na pumapasok sa mga silungan. Bukod pa rito, ang FLA sa media ay mas hayag kumpara sa JMIL. Oo, nakasamsam sila ng iba't ibang armas, siguradong may nakuha sila. Hindi. Hindi, pati armas. Diyos ko, baka itong meron siya. Hindi. Hindi. Diyos ko, depende sa pakikipag-usap mo. Baka sabihin mong iiwan mo lahat pero may ititira ka para sa depensa mo. Oo, pero madalas nakikita ko truck ng mga lalaking walang armas. Oo, hindi. Kaya sila sigurado. Kasi nasa isang sitwasyon ka na nagtitiwala ka pero hindi ka rin nagtitiwala dahil hindi mo alam kung baka takutin ka ng mga yon. Babariling ka nila, normal lang sa sundalo sa ganong trap, lalo na kung gusto ng team na nakahanda ang armas. Sa truck, wala akong nakitang may nakahandang armas. Sa pangalawa, 2. Oo, pero may isang mahalagang usapin pa na siyang pinakapunto. Interesante na iniwan nila ang mga LMRs doon. Malinaw na may dumaan ng mga Russian rocket launcher. Kaya, ibig sabihin, Siguradong kinuha nila ang napakaraming mortar mula sa Kidal. Sige, baba. Sige, ayos lang. Yan ang video tungkol sa mga bihag.
Kaya dapat mong, ito ay iba pa. Ito ang unang video nila na nagsisimula silang i-demobilize ang kada Kidal. Siyempre, pati doon. Isang salik na dapat isaalang-alang para sa pag-unlad ng ugnayang Ruso-Malian ang kasunduan sa Tuareg. Ang totoo, kayong mga puti ay hinahayaan ninyong umalis. Yung iba, yung mga aktwal na sundalo, Bambara kay Sapeul, nananatili dito sa amin. Ibig sabihin, nananatili sila dito kasama namin. Ang nangyayari ay ganito. Sa madaling salita, sinasabi nila sa kanila, gusto mo bang sumama sa amin? Kung oo, papayagan ka naming umalis. Papayagan ka naming sumali sa amin, ibabalik namin sa iyo ang iyong mga dokumento at isang matalinong hakbang iyon. Talagang may isasama mo silang uli sa palig mo. Oo, sa realidad, kapag sinimulan mong patayin sila, tiyak na ipagtatanggol nilang sarili nila hanggang dulo. Kung lilipat sila sa panig mo, dadami ang bilang mo at mahihikayat mo rin ang iba na. Kapag nakita nilang umaalis sa mga Ruso, isuko ang armas o lumipat sa panig mo. May isa pang salik sa ibig sabihin na ilang beses na nilang kinulong ang mga sundalong Malian para ipagpalit sila. Madalas silang nagtagumpay, hindi man palagi, bilang kapalit ng pagpapalaya sa kanilang mga tao. Noong panahon ng pamumuno ni Si, Kinukunan nila ng video ang mahabang pila. Ipinapakita ang tumatawid sa kabilang panig. Lahat ito para mapabilis ang pagbagsak ng regular na hukbo. oo, makikita rin natin ang aspeto ng pamamahala kapag tinalakay kung sino ang nagsagawa ng mga operasyon. Pero isa rin itong mensahe sa antas ng ugnayan ng iba't ibang etniko. Ang ibig sabihin, pagkatapos ng propaganda ng Rusya ay nagsimula ng mag-ingay at nagsasabing, sa tingin ko, totoo rin naman sa ilang pagkakataon tungkol sa Katotohanan ng mga Tuareg. ay mayroon. ay minasakar ang Barabe, pinatay nila. Itong lay o yung isa pa, kaya mga itim. Ginawa nila itong operasyon ng counter-influence, ng kontra-impluensya na sinasabi na hindi, tingnan ninyo, kami, kung sino ang susuko at sasama sa amin, rerespetuhin namin siya, kumbaga. Isa rin itong labanan ng propaganda at kontra-propaganda. Nililinaw ko na hindi ko layong gawing santo ang sinuman, pati ang mga Tuareg, kaya hindi ko inaalis ang posibilidad ng mga insidente ng karahasang interetniko. Pumunta ka muna saglit sa tab ng buod, kaya ang nakita ninyo, based na rin sa mga technical naming paliwanag, ito ang nakuha nila noong ika-25 ng Abril. Namatay ang ministro ng depensa at ang may akda ng kasunduan sa Rusya. Namatay ang pinuno ng intelihensya si Modi Bokone na napakahalaga dahil siya ang nagsimula ng ilang negosasyon sa mga rebelde tungkol sa mga partikular na issue. Namatay ang hepe ng Estado Mayor ng Hukbo, si Musa Diarra, estudyante ni Camara, at muling nabawi ng mga rebelde ang Kidal. Ang iba pang malalaking sentro, sa pagkakaintindi ko, ay Malaya. Ibig sabihin, walang FLA at JNIM sa loob, pero nakapwesto sila sa paligid ng mga malalaking sentro. Sasabihin ko na ang Kidal ay medyo hiwalay sa Hilaga. Kaya Ang Kidal ay isang baluarte ng FLA. Ibig sabihin, doon ka nakikipaglaban. Sa kanilang teritoryo. Loro hanno combattuto letteralmente, Nakikipaglaban ka. cioè hanno lottato contro l'impero del Marocco e hanno lottato contro Mayroong si, mayroon din. 3 beses. Kaya sabihin natin, talagang nasa sarili mong teritoryo ka na may maikling linya ng logistika. malaki yun. Gaano kadalas dumadaan at umatras mula sa Algeria? Heto, Yan ang sasabihin ko sana sa'yo. Kaya, halos lahat ng pamilya ng mga kilalang tao, ng mga Teladaj, ng mga Fogas, ay may mga kamag-anak sa kabila ng hangganan. Pero bakit ang hangganan para sa ating mga taga-kanluran o para sa mga tumitingin sa mapa ay mahalaga, samantalang para sa isang Tuareg, palaging disyerto lang yon? Kaya siguradong may mga linya ng supply, mga ugnayan ng pamilya. Kaya nga pati ang mismong pinuno ng JNIM, si Yada Gali, ayon sa sabi-sabi, ay nagtago sa Algeria mula 2016 hanggang 2020. Sigurado ka ba? Pero kung babalikan ninyo ang live na ginawa natin tungkol sa Mali, yung nauna, sa labanan sa Tinsa Water, na isang sentro na literal na nasa hangganan ng Algeria, ibig sabihin isang bahagi ng lungsod ay nasa Mali, isang bahagi ng lungsod ay nasa Algeria. Tiyak na isa yon sa kanilang mga sentrong logistiko. tanong, may mga separatistang kilusan ba sa Mauritania?
Hindi, ang mga kilusan sa Mauritania ay wala naman talaga. Sa kabaliktaran, gaya ng makikita natin mamaya, sinubukan ng Mauritania na magpatupad ng mapagkasundong paraan kapwa sa pamahalaang pansamantala at sa mga Ruso. Pero, lalo na kamakailan lang, nagkaroon ng mga insidente ng paglabag ng mga Malian at mga Ruso sa mga nayon sa hangganan ng Mauritania kung saan maraming sibilyan ang napatay. Dahil dito, umabot sa pinakamababa ang relasyon ng Mali at Mauritania sa kasaysayan. May isang salik na dapat isaalang-alang na tiyak na totoo nung nagsimula ang digmaang sibil noong 2012. Ilang Tuareg mula Mali ang sumali sa Desert Legion ni Gaddafi, tapos bumalik sila sa kanilang bayan mula Libya. Kamakailan ay nabanggit nila ang iba pang mga katulad na galaw, ibig sabihin, iba pang mga Tuareg na mula Libya Ay umalis na rin. Bumalik na sila sa Mali. Hindi ko alam kung gaano ito kalaking salit. Siguradong naging mahalaga ito noong simula ng krisis 2012-2013 pero hindi rin malayo sa katotohanan ang palagay na yon. Kung pupunta si Mirko sa next slide, sandali! Sandali, may tanong ako. May magkasalib na command ba kasama ang puwersa ng mga rebelde? Oo. mayroong magkasanib na command ng mga rebelde. Gusto kitang tanungin, una, saan sila hindi nagkakasundo o nagkakaintindihan bukod sa iisang kalaban at bakit? Ano ang pagsusuri mo kung bakit sila nagsanib puwersa at nagkaisa ngayon? Sige, okay. Tanong yan na nagdadala ng maraming alaala sa akin. Kaya, ang grupo ng suporta sa Islam at sa mga Muslim, JNIM, Jamaat Nusrat wal Islam wal Muslimin, ang pangunahing grupong insurhente na mga ka-Al-Qaeda. Nabuo ito mula sa pagsasanib ng 4 na grupo, mga armadong grupong Israeli, tulad ng madalas mangyari sa iba pang mga labanan sa Afrika. Napakabago-bago nila, kaya madali silang magsanipwersa at mag-away-away sa isa't isa. Ang grupong ito ay binuo ng 4 na grupo. Karamihan ay jihadista, kabilang ang Al-Qaeda at Al-Maghreb Islamiko. Al-Murabitun, ang batalyon ng Masina, ang prente ng pagpapalaya sa Masina na karamihan ay PUL. At ang nakikita ninyo sa gitna, sa likod, na tagapagsalita ng HP ay si Yad Aghali, na siya talagang pinuno ng JNIM. Si Yad, sa tingin ko, na yon ay isa sa 2 pinakamakapangyarihang politiko sa Mali at wala silang dalawa sa hunta. May kwento siyang lumaban siya kasama si Gaddafi at may litrato kasama si Gaddafi noong kabataan niya. Si Gaddafi ay naging matalik niyang kaibigan. Sinasabi niyang lumaban siya sa Lebanon, isa siyang revolusyonaryo. Tuareg, 2 beses siyang nag-alsa laban sa pamahalaan ng Mali. Ayon sa mga alamat, mahilig din siya sa sigaro, kaya tinawag siyang Che Guevara ng mga Tuareg. At ang pinag-uusapan natin ay isang politiko talaga. Nasa isang punto ay sinabi niyang naglakbay siya sa Saudi Arabia kung saan siya ang konsul ng Mali sa Jeddah. At sinabi niya doon na nagkaroon siya ng kumbaga relihiyosong kaliwanagan at naging isang salafista. Ngayon, kapag pinag-uusapan natin si Aghali, hindi alintana ang kanyang talambuhay kung gaano nga ba talaga siya tapat sa pagyakap niya sa isang relihiyosong adikain. Pinag-uusapan pa rin natin ang isang lalaki na wala namang malaking impluwensya sa lipunan sa mga Tuareg pero nagawa niyang umangat sa hanay ng mga pinuno ng Kalatachi ng mga Lifugas. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng paggamit ng dahas, naging maimpluwensya siya dahil itinuturing siyang mahusay na mandirigma. Hindi siya itinuturing na may dugong bughaw pero isa siyang magaling na mandirigma. Isang maliit na detalyeng maaaring maging interesante. Ang pagiging maharlika sa mga Tuareg, lalo na sa mga Tuareg ng Mali, ay hindi patriarkal kundi matrilineal. Ibig sabihin, ang papel mo sa lipunan ay nakabatay sa ina mo, hindi sa ama mo. Na siyang kabaligtaran talaga, oo. Matutuwa kaya ang mga progresibong Dem sa Amerika dito? Pero ang pamilya ni Yad ay hindi ganon kahalaga. Ang JNIM ay dumadaan sa iba't ibang yugto ng ebolusyon. Noong magkakahiwalay pa ang mga grupo mula 2012 hanggang 2013, pinapakita nila ang matindi at mahigpit na interpretasyon ng Sharia. Pagkatapos, sa pagyusbong ng JNIM, si Yad ay naging tagapagtaguyod ng ibang tiyora ng pamamahala.
Hindi natin pwedeng latiguhin ang mga tao o putulan sila ng kamay. Kailangan nating ipatupad ang isang pamumuno, isang pamahalaang Muslim, Islamiko na nakabatay halimbawa sa pagsusuot ng belo, hindi paggamit ng droga, hindi pag-inom ng alak at kailangan mong magdasal. Bukod dito, malinaw na nag-aalok sila ng serbisyong panghukuman, jurisprudensya at pamamahala sa batas at karapatan ng sabay. Gamit ang mga korte ng Islam na para sa ilang mamamayan, tama man o mali, ay itinuturing na mas epektibo o hindi ganong korap kumpara sa kasalukuyang pamahalaan. Kaya ipinapataw nila ang ganitong bagong uri ng pamamahala at nagagawa nilang kahit papaano sa ilang bahagi ng lipunan sa Mali makakuha ng isang uri ng kredibilidad. Ang alyansang Nabo, pumunta ka sa susunod na slide, ay kasama ng Frente ng Paglaya ng Alasawad. Naalala nyo ba nung sinabi kong si Yad ay walang dugong maharlika? Ayan, si Al-Ghadas Al-Tallah na siyang leader ng Frente ng Paglaya ng Alasawad ay siya talaga ang may dugong maharlika. Ano nangyayari? Nagsasanib ang dalawang kaluluwa ng mga Tuareg, pero may pagkakaiba. Sabi ng FLA, lumalaban sila para sa kalayaan ng Lasawad, isang di malinaw na proyektong geopolitical na hindi mo alam ang simula o dulo. Isipin nyo na lang na may nakilala kong diplomatiko na kilahok sa mga kasunduan sa Algeria matapos ang digmaang sibil noong 2013. Sa ill mining, sinabi niya sa akin na halos 25 araw silang nag-debate kung ano nga ba talaga sa legal at geopolitical na antas itong Lasawad. Tumagal sila ng 25 araw sa ganong sitwasyon at mahaba ang negosasyon sa Algeria. Si Bilal Al-Sharif ang tagapagsalita ng FLA, isa rin siyang maharlikang Tuareg. At pagkatapos ay naroon si Aga Mahmoud, na kilala rin bilang Aga Mahmoud na dating miyembro ng Gatia. Nang sinabi ko sa iyo na puro pagkakamali ang ginawa ng gobyerno ng Mali hanggang 2020 na uwi ito sa ganitong opensiba. Kung nagsama ang lahat ng kalaban, tiyak may kakaibang nagawa siya. Eksakto, pagkatapos ng digmaang sibil noong 2013, ang mga jihadista, sabihin na nating mga Pranses, mga Algeriano at ang gobyerno ng Mali. Nagawa nilang basagin ang nagkakaisang prenteng ito. Kinuha nila ang ilang mga Tuareg na may mga hinihinging masukol sa autonomiya pero sekular-sekular sa loob ng maraming panipi at sinasabi nila, kayo ay magiging bahagi ng isang koordinasyon ng mga armadong grupo na pabor sa gobyerno, okay? At ito ang buod ng mga kasunduan sa Algiers. Nang kuning ni Goita ang kapangyarihan, nakipag-alyansa siya sa mga Ruso, nagpasya siyang sirain ang alyansa sa praktika. Ibig sabihin, hindi opisyal na sirain ang kasunduan, kundi sirain ang alyansa sa mga Tuareg sa praktika. Sinakop muli ang Kidal noong 2023. Muling sinakop ang Kidal noong 2023 matapos noong 2022 sa taginet ng 2022 ang mga parehong grupo na ito ay lumaban at namatay para pigilan ang opensiba ng Islamic State. na mula Burkina Faso ay natangkar. Tumagos. Patungos Gitnang rehiyon ng Mali. Isang ganap na walang saysay na desisyon o mas tama, sabi ni Goita, ako at ang mga Ruso, sinusuportahan ako ng mga Ruso, kaya sa huli ay kaya akong putulin ang ugnayan sa inyo. Kahit na noong panahong yon ay tinatawag itong plataporma, ang koordinasyon ng mga kilusan para sa Asawad, sa madaling salita, lahat ng mga grupong ito ay sinubukang panatilihin ang mga kasunduan sa Algiers. Maliit na bagay, pero bakit ginagawa ito ni Goita? Maaring pagtalunan ng desisyon, pero may lohika ito. Isang teorya ng sabuatan na pinalagana pa ng propaganda ng Russia ay nagsasabing ginagamit ng mga Pranses ang Kidal at ang mga Tuareg para magbigay ng armas sa mga grupong jihadista. Pasensya na, narinig ko rin kasi nagre-research muna ako bago magsalita. Ibig sabihin yung mga Pranses na pinalayas ay nagsabi, sige, palakasin natin sila para pagsisihan nila at palisin ulit ang mga Ruso. Ganito ang sinasabi nila. Isa itong pagbabago ng ginawa ni Aveglio. Itong sinasabi mo ay bersyon 2.0 pagkatapos mapaalis ang mga Pranses. Noong una, noong nandoon pa ang mga Pranses at ang MINUSMA, sinasabi nila, hindi, sa totoo lang, ang Kidal ay hindi pinamamahalaan ng MINUSMA.
isang internasyonal na operasyon. Oo, sa United Nations, naging hindi ako karapat-dapat kay Wiseboard ng ilang panahon. Ang punto ay, ang lungsod ng Kidal ayon sa mga kasunduan sa Algiers ay hindi pinamumunuan ng pamahalaan ng Mali kundi ng mga Tuareg na tapat naman sa pamahalaan ng Mali. Tama ba? Ang sabuatan, ginagamit ng mga Pranses ang lungsod na ito, kabisera ng mga Tuareg, para bigyan ng armas ang mga jihadista at bigyang katwiran ang kanilang presensya. Ngayon, 2 taon nang kontrolado ng pamahalaan ng Mali ang Kidal, ngunit mas lumakas ang mga jihadista. Mayroong hindi tugma. Bukod pa rito, Hindi kaya yung nagbalik loob sa Salafismo, bukod sa pumunta doon at naliwanagan, baka bumalik din na may dalang ilang maletang pera. hindi, pero matagal na yon, bago pa ang digmaang sibil. Noon pa yon, bago ang digmaang sibil. Kay Gali, ayon kay Alora, sasabihin ko sa iyo ng tapat, hindi siya lumalaban dahil sa reliyosong sigasig, kundi dahil gusto niyang makuha ang kapangyarihan sa Kidal, isang malawak na administratibong autonomiya. Kaya, tulad ng makikita natin mamaya, kapag pinagsama natin ang ilang detalye, at kung isasantabi muna natin ang sinasabi ng maraming tao, kasi narinig ko na rin, epekto ng Syria, bago pa man, Sa mga nakaraang taon, tinawag na epekto ng Afghanistan, kaya nagmumukhang Afghanistan o Syria ang Mali. di tulad ng Ashara at Taliban, sa tingin ko, ayaw nilang mamuno dahil napakalawak ng bansa at sila ay hindi. Wala silang ganon. Gusto lang nila ang maliit nilang makasaysayang teritoryo. Gusto nilang makipagnegosasyon sa gobyerno ng Mali at makikita natin ito sa mga susunod na pangyayari. Sa katunayan, kung aalisin mo ang Kidal, wala silang pinamamahala ang anumang mahalagang sentro ng populasyon sa bilang man o sa estratehikong aspeto. Sa palagay ko, dapat gamitin ni Incogni ang sinabi ko. Anong halaga ang ibinibigay ninyo sa inyong oras? Malaki ang halaga ng oras ko. Kaya para sa akin, yung istorbo ng isang tao mula sa Constante na pilit akong binibentahan ng ika-50 energy plan kahit matagal na akong may parehong kontrata. Kung papayagan ninyo, mas mababa pang halaga nyon kaysa sa €5 na binabayaran ko para kay Incogni. Ang sinabi ko na ganito, ikaw, parang ni-mute mo ako. Hindi. Milyon-milyon ang bayad sa'yo ng sponsor, pero di mo naman sinasamantala. Nag-mute ka mismo sa linya ko. Sinasabi natin, kaya, sa madaling salita, ang alyansang banal man o hindi, depende sa pananaw, ay mukhang pinatunayan din ng video na ito. Para sa akin, ito ang pinakakapanabik na video tungkol sa mga operasyon noong Abril 25. Kita mo ba ang laro ng mga refleksyon? Dapat ito ang boses ni Aghali. Hindi ako eksperto sa boses ni Intala. Dayunpaman, sinusubaybayan nila ang mga operasyon noong ika-25 ng Abril at inilatala nila ang video na ito para ipakita kung paano nila, sa isang paraan, kinokoordina ang lahat. Siyempre, ang alyansang FLAJNIM ay kinilala rin kalaunan ng JNIM sa pahayag ng pag-aangkin ng mga pag-atake noong ika-25 ng Abril. Saan nagsimula ang alyansang ito? Ang alyansa ay nagmula sa isang Militar na pananaw. Wala talaga itong sasay. Hindi. Sigurado ako, nagsisiksikan silang nagmamartsa dito. Kapag tinamaan ng 2 bala ng mortar, 10 o 15. Ano na sila? Truck, yung Toyota. Sasabog lahat sila. Maliwanag na ginawa lang yun para ipakita, gumagalaw kami. Hindi yan tactical na kolona, hindi ganyan ang galaw. Hindi, ang punto ay ipakita na sina Intala at Aghali ay kapuwa sumubaybay sa opensiba ng sabay. Kaya ang layunin ay magbigay ng konkretong ebidensya sa labas ng anumang haka-haka para patunayan na nagkaroon ng koordinasyon sa mga operasyon. Sa ganung paraan, ang operasyon ay isang aktibidad na isinagawa. Isa pang punto, totoo ito. Naniniwala ako na ang kalikasan ng alyansang ito ay parang, sabihin na nating, magsama-sama tayo at maghanap ng paraan para pilitin ang gobyerno na makipagnegosasyon. Kaya nga sinabi ko sa iyo kanina ang halaga ng mga motorsiklo. Isa ito sa mga motorsiklong ginamit nila na may nakakabit na machine gun. Di ko alam kung gagawa ka rin ng ganito pero ayokong may responsibilidad. Al riguardo. Sì, Hindi ko alam ano bang diska.
Magkabit ng disc ka na ganyan sa likod ng motorsiklo. Alam mo ba kung susubukan mo mapaputok? Diyos ko, hihinto ka at mapapaputok ka. Kasi kung susubukan mo, yun ang ideya. Kung sa likod ka mapapaputok, wala kang pupuntahan. Imposible yun ang ideya. Sinasabi ko nga sa'yo, mga motorsiklo ang gamit dito. Bilis ng mga motorsiklo para makalipat na lugar. Il punto è far fuoco. Pero marami pa rin gumagala ng ganito. sinasabi ko, trapiko ng oo, walang epekto. Walang solusyon. Ito ang mga Chinese rocket launcher na natanggap ng gobyerno ng Mali kamakailan. Hindi ko naintindihan. Mukha silang mga kopya ng Anvi. Oo, sa tingin ko, ang rocket launcher ay tinatawag na Peng Liang o parang ganon. Pero inuulit ko, nitong mga nakaraang buwan, marami silang natanggap na armas. Siyempre, nariyan ang mga Turkish drone, tapos agad-agad may M24 tulad ng nakita natin na pinabagsak sa Gao sa susunod na slide. Tama, tingnan mo. Ito ang mga M24 nang ibinigay ito sa kanila, ilang buwan lang pagkatapos ng deployment ng Wagner, meron pang iba. Hindi nila binigyan ng mga pakpak na may mga sistema, pati na rin ng mga underwing pylon, sinasabi ko lang sa'yo. Tama, kaya sinasabi ko sa'yo, Isa lang itong gunship. Ito, napapaputok ka lang kapag bukas. May sense, may sense. kasi may mga lumalabas pang ibang video ng Africa Corps, yung mga mas bago, kung saan makikita mo na talagang nagpapaputok sila mula sa Apo. Nagpapaputok gamit ang gunship, yung umiikot na yon. Hindi mo naman talaga magagamit yung rocket launcher. Alam mo yan, baka wala rin sila masyadong pera para i-refill yun, yung missile launcher. Wala ka talaga magagawa dyan. Yung mga missile pod, malamang maglalagay ka na lang ng ilang machine gun sa gilid at gagamitin mo na lang siya bilang gunship. Oo, pero gusto kong itanong, dahil sinusubaybayan mo ang big man sa Ukraine, iniipon mo ba sila para gamitin sa front sa Ukraine o mas mabuti sa Italia o Mali? Hindi. Naiintindihan. Hindi. Mali ang iniisip mo. Hindi. Halos inalis na ang mga helicopter sa digmaan sa Ukraine matapos silang mawalan ng maigit 300 unit noong unang taon. Alos naging walang silbi na ang mga ito. Ang huling malakihang paggamit ng mga helicopter ay noong opensiba ng Ukraine noong 2023, kung saan noong ulang linggo ay may mga K-52 Alligator, ang mga Ruso na winawasak ang mga Bradley at iba pang sasakyan na sumusubok bumutas. Sa iba pa, ang kakaunting paglabas ng mga helicopter na nakikita natin ay para lang mabilis na maghatid ng ilang maliliit na bagay. O kung minsan napapakawala sila ng mga rocket sa ballistic mode, kaya tumataas ang helicopter kumbaga. Sa ballistic mode, napapalipad ng rocket tapos umalis na. Hindi na natin nakikita ngayon yung mga helicopter na umaatake, nagsasagawa ng interdiction o pumupunta sa likod ng mga linya. Sa pananaw ng bilang ng mga nawalang sasapyang pangimpapawid, ang unit ng mga helicopter ng Rusya ang pinakamaraming nawala kumpara sa ibang sangay ng sandatahang lakas ng Rusya sa digmaang ito. Hindi, pero kay Lima, dahil nabasa ko ang panayam kay Hepe ng Estado Mayor Portolano na nagsabing sa digmaan sa Ukraine, mas kakaunti na ang gagamitin na helicopter sa inaharap, kaya kay Lima ako. Gayunpaman, ito ang mga napansin niya sa mga malian. Digmaang insurensyal ito, kaya hindi mo kailangang harapin ang hukbong Ukrainian. Ito naman ang mga klasikong TB2 na syempre nakuha rin ng Mali. Ilan sa mga TB2 na ito ay nasa Kidal, kaya sa ngayon ay nasa kamay na sila, malamang ay nabaklas na, pero nasa kontrol sila ng mga rebelde. Kailangan pang tingnan. Paano kaya nila ito magagamit o sino ang maaring magbayad para magkaroon ng access sa TB2? Pero kung susunod ka pa, magkakaroon ka ng ideya kung paano naman nila ginagamit ang mga drone. Ito ay isang video na inilatala ng FLA. Sa totoo lang, ang FLA at JNIM, tandaan ninyo na magkasama nilang ipinakita ang dalawang magkaibang paraan ng paggamit ng mga drone. Ito ay mga larawan noong ika-25 ng Abril. Dapat ay pinapakita nito ang paggamit ng mga drone. Ito ay isang quadricopter, sa tingin ko, laban sa mga Ruso sa Kidal. Okay, ganito nila ginagamit ang mga ito.
Sa totoo lang, hindi ko alam kung magkakaroon ng pagkakataon ng FLA na gumamit din ng TB2, pero mukhang mahirap yon. Tradisyonal na ginagamit ng JNIM ang quadcopter sa paglalagay ng missile sa ibabaw, pinalilipad ito at inihuhulog ang bomba sa target na lugar. Madalas, ganito rin nila ito ginagamit. Ibig sabihin bilang gamit para pahinain ang mga reserba at mga persang nasa base sa lupa. Ayan, ito ay halos isang uri ng quadricotero na ginagamit ng JNIM. Sa ilalim nito, nilalagay nila ang bomba at ganon. Oo, Yung kanina ay yung may circuit nagsasara kapag tumama na sa isang bagay. Makikita mo ang baston na may kakaibang kawad. Kapag may nadikita ng kawad, nagsasara ang circuit at saka ito sumasabog. tama. Hindi, magiging drone na may karga yon kung tama. Salamat. At pagkatapos nito, ito pa ang ibang halimbawa ng paggamit ng mga drone ng FLA. Sa pagkakataong ito ay ibang operasyon para tamaan ang mga sasakyang panglogistika karamihan. Gayunpaman, ito ay upang ipakita ang kabalintunaan o pagtanggap ng ilang teknolohiya. Nagsimula ang digmaang ito na isa sa dalawang panig ang may kontrol sa impapawid, pero ngayon pati ang mga rebelde ay may sarili na ring puwersa sa air. Sige, tingnan natin kung anong nangyari pagkatapos. Pumunta ka sa larawan ni Goita. Si Guita, pagkatapos ng pag-atake, palaging suot ang maskara. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero dalawa agad ang una niyang ginawa, makipagkita sa delegasyon ng Russia at Charles Datako. Sa Bamako at simula ng isang internal na paglilinis, kung saan inaresto ang mga mataas na opisyal na inakusahan, tama man o mali, ng pakikipagsabuatan. Hindi malinaw kung nakipagsabuatan sila sa mga rebelde o sinubukan nilang pabagsakin ng gobyerno, ibig sabihin ay gumawa ng kudeta habang nagaganap ang mga pag-atake. Pagkatapos, noong ika-26 ang JNIM na ito ay nagdeklara ng blockade sa kabisera. Ibig sabihin ayon sa kanila, walang sasakyang pumapasok o lumalabas mula sa Bamako. Siguro hindi naman talaga, sabihin na nating isang li kung titingnan mo at makikita mo pa. Heto, siya ang nagpakita sa libing ni Kamarao. Kung tama ako, may escort siya. Pero may nagsabing wala siyang escort. May nagsabi ring may Russian escort siya. Pero hindi rin sigurado. Sa anumang kaso, siya ito sa libing ni Kamarao. Lahat ng ito ay pagkatapos ng ilang oras, maraming oras, kung saan siya ay nanatiling ligtas, kumbaga, hindi siya nagpakita. Pagkatapos ay muling lumitaw siya sa telebisyon matapos simulan ang mga pag-aresto na nagsasabing manatiling nagkakaisa laban sa terorismo. Si Goita ay pansamantalang umako sa posisyon ng Ministro ng Depensa, pinalitan si Kamarao. Ibig sabihin nito na, sa ngayon, siya mismo ang kumukontrol sa anumang puwersa ng suporta, lampas pa sa mga sandatahang lakas. Kontrolado rin niya ang pamamahala ng ugnayan sa Africa Corps, pamamahala ng ugnayan sa mga mersenaryo, tawagin na lang nating mga mersenaryo sa madaling salita, pati na rin sa mga Turkish contractors. Gaya ng sabi ko, idineklara ng JNIM ang pagharang sa Bamako. Walang nakakapasok o nakaklabas. Ang isang bagay na sa tingin ko ay interesante na mapansin ay naipatupad na ng JNIM ang pagharang sa kabisera simula pa noong nakaraang taglagas. Hindi ito nagdulot, gaya ng sinabi ng ilan, ng isang totoong pagkubkob. Ibig sabihin, ang mga kalakal ay pumapasok at lumalabas sa Bamako, ngunit mas kaunti na kumpara dati. Particular, ito ay tungkol sa pagharang ng gasolina. Ibig sabihin, umaangkat ang mali ng karamihan ng gasolina mula Senegal at Guinea. Ang mga truck na nahaharang. Pagpasok sa lungsod, minsan hindi tinatamaan ng tripulante. Sinusunog na lang ang mga truck. Maaring makaapekto ito hindi lang sa buhay ng tao, kundi pati sa tropa at hukbo dahil mawawalan ng gasolina ang mga sasakyan. Hindi pa eksaktong malinaw kung talagang nagawa na ng JNIM na ipatupad ang pagharang na ito o kung naipatad na nila ito sa pangkalahatan. Ayon sa ilang source, ito ay pagharang sa lungsod na unti-unting umepekto. May iba namang nagsasabi na sa ngayon, halos pareho pa rin ang sitwasyon.
No ika-24 ng Abril, eksaktong ganon pa rin tulad ng dati. Kung pupunta ka pa sa susunod, dapat ay may mapa kung saan maaari nating ipakita ng pahapyaw kung paano gumagana ang pagharang na ipinapatupad ng JNIM. Kaya ito ang kasulukuyang sitwasyon sa rehiyon. Maliit na usapin. Kaya, gaya ng alam ninyo, ang mali ay bahagi, sino mang sumusubaybay sa mga pangyayaring ito ay alam, ang mali ay bahagi ng. Ang alyansa ng mga estado ng Sahel ay binubuo ng pansamantalang pamahalaan ng Mali, Niger at Burkina Faso. Lahat silang tatlo ay sinusuportahan ng mga Ruso, lahat silang tatlo ay sangkot sa insurhensya sa Sahel, lahat silang tatlo ay nagpalaya sa mga Pranses, ang mga tropang Pranses mula sa kanilang teritoryo. Ganito ang sitwasyon. Ang mga pamahalaan ng Sahel ay malinaw na nagpahayag ng pakikiisa sa Mali. Sinasabi ng ilang mga source na hindi pa kumpirmado na nagsagawa rin daw sila ng mga pag-atake bilang ganti mga airstrike laban sa mga posisyon ng FLA sa Kidal. Sa totoo lang, nabasa ko lang ito sa mga media, sa mga outlet na malapit sa alyansa ng mga estado ng Sahel. Itong tatlong gobyerno ay bumuo ng isang pinagsamang puwersa na ayon sa kanila ay binubuo ng 15,000 katao. Sa ngayon, hindi pa ito gumagalaw. Hindi pa opisyal na nailunsad ang ganitong Quick Reaction Force. Sabihin na lang natin kahit anong gusto mong itawag dito. Isang standby force. Siguradong, para sa seguridad, kinansela ng gobyerno ng Niger ang parada ng unang Mayo na ginagawa taon-taon sa Niger para ipagdiwang ang araw ng mga manggagawa. Ang Burkina Faso na pinamumunuan ni Kapitan Traore Dating Traore, ay nagtaas ng antas ng panloob na seguridad. Sa tingin ko, ito ay medyo malinaw na ang alyansa ng mga estado ng Sahel, ang pag-ataking ito ay labis na nakakabahala. Heto, Dahil sila ay nagpatupad ng mga parusa, gusto nila magsagawa ng interbensyon, may mga balita at iba pa, pero wala namang nangyari. Tama, wala namang nangyari pagkatapos. Kailangan kong sabihin na sa dami ng mga bagay, sa tingin ko, sa dami ng mga desisyong maaring pagtalunan na ginawa ng pansamantalang gobyerno ng Mali, nagkaroon ng seryosong pagtatangka, dalawang seryosong pagtatangka ng mediation sa pagitan ng ECOWAS at ng mga hunta ng pansamantalang gobyerno ng Sahel. Pasensya na. Mula sa panig ng Senegal at mula sa panig ng Ikana. pero sa parehong pagkakataon, hindi sila nagtiwala. Hindi nila ginustong ituloy ang ganitong uri ng pagbubukas. Bukod dito, tila baliktad ang sitwasyon dahil umalis sa ECOWAS ang mga gobyerno ng alyansa ng mga estado ng Sahel. Pero bahagi pa rin sila ng unyong pananalapi ng Kanlurang Aprika na siyang namamahala sa FRAC CFA at sa bahagi ng pananalapi. Nabuo ang kakaibang sitwasyon kung saan magkaiba na rin ang mga patakarang pinansyal. Ibig sabihin sa AES, tama lang na itaas ang budget at malaki ang pampublikong paggasta habang ang UMOA ay nagsasabing dapat kontrolin ang budget. Ipinapakita lang nito kung gaano. Ugnayan sa pagitan ng AES. Komplikado ito ngayon matapos sumatras ang mga grupong Ruso sa negosasyon. Yung ibang pamahalaan sa Africa na umaasa sa bukas na kasunduan, magpakita ba sila ng senyales kung gusto pa nila ito? Hindi. Hindi pa rin. Sa ngayon, hindi pa rin. Nandun pa rin ang mga Ruso. Higit sa lahat, ang talagang lumalaganap na yon, pero matagal na rin itong trend, ay maraming gustong makipagtrabaho sa Turkiya. Pero alam mo kung ano yon? Ang problema ay Rusya o Turkiya, pero sa isang punto, mababanat ka rin ng husto. Kasi sa pamamagitan ng kotse, pero ilang TV2 ba ang kayang gawin para mapunan ang bawat estado? Alam mo ba kung ano yun? Ang TB2 ay hindi ganoon karaming bala ang dala. Mas magaling ito laban sa totoong nakabaluting tropa. Huminto ka muna. Ginamit nila yon. Gamit ang motorsiklo, pati na rin ang TB2. Hindi naman na marami kang ginagawa eh. Hindi, ngunit para sa kanila simbolo ito. Para sa kanila, simbolo ito. Pero ngayon, walang nagdududa sa Africa Corps. Maaring sa inaharap kapag ang ilang gobyerno ay napaharap sa pagpipilian. Magpapasanay ba ako sa mga Ruso o sa mga Turko? Maaring piliin nilang magpasanay sa mga Turko. Oo, posible yon.
Sa ngayon, wala pang nagbago, lahat ay dati pa rin. Pero dahil din ito sa mga desisyon at pag-apruba na nangangailangan ng oras na may mga negosasyon at mga masiselang isyung kailangang lutasin. Kaya kung sakaling umatras o paalisin ang mga Ruso, hindi ito mangyayari agad, hindi lang isang linggo. Pero sa ngayon, nandoon pa rin sila. At sa ngayon, gaya ng sinabi ko sa'yo, muling nagtipon sila sa Bamako dahil ito ang punto. Kung titingnan mo ang mapa ng blockade, sa tingin ko makakatulong ito para makapagbigay ng ilang obserbasyon. At sa susunod na mapa? Hindi. Tama, ano yung naunang video? Sorry. Oo, hindi. Ito lang ang video ni Bina Diarra, ang tagapagsalita ng JNIM na nag-aanunsyo ng pagpapairal ng blockade sa Bamako. Kung pupunta ka sa mapa, siya rin pala ay nagkaroon ng rebranding kasi. Prima il video che faceva Pahapyaw lang. Alora, anong nangyayari? Ito ay isang mapa na ipinakita ko na sa inyo noong 2024. Live call sa mga pag-atake sa Bamako. Ito ay isang mapa na pangunahing tumutukoy sa mga uri ng pag-atake na isinagawa ng JNIM sa paligid ng Kabisera mula 2020 hanggang 2024. Halos pareho rin ang nangyayari ngayon sa pagharang sa Kabisera. Mayroon kang mga tauhan ng JNIM, pero minsan pati mga unit ay kakaunti lang. risicato. Binubuo ng 4 na tao, 4 o 5 tao lang talaga minsan. Sa tulong ng mas malaking grupo, mga 20 tao ang pinag-uusapan natin na pumapalibot sa mga kalsada ng Le vie ng lungsod. della capitale. Ang nangyayari sa ganitong paraan, kaya nga tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, alam ko na mayroong. Alam mo, hindi mo naman kailangang kontrolin ito. Ang mahalaga ay ginagawa mo na silang hindi madaanan, kaya nakalilika ka ng isang kaya. Nagkakaroon ng domino effect kasi halimbawa, nangyari na noon na yung mga truck driver ng Serga. Sabi nila hindi na sila bibiyahe. At nagkaroon din ng sandali ng tensyon. Patunay ito na hindi kontrolado ng sentral na pamahalaan ang mga pangunahing daan. Tama. Tama, sa totoo lang, kahit doon, kung gusto ninyo, sa mas maliit na antas, pareho pa rin ang pag-iisip natin tungkol sa mga barkong pangkalakalan pagkatapos sa kipot ng Ormuz. Ibig sabihin kahit papaano, kapag may panganib sa isang mataong daan, iniisip mo talaga ang problema. Ngayon, sinimula ng Africa Corps na ipakalat ang mga larawang ito. Pagkatapos ihayag ng JNIM ang pagharang sa Bamako, agad nilang ipinakalat ang mga larawang ito. Kami raw ang magtitiyak ng pagpasok ng produkto sa Bamako. Para mahirap din yon, kasi kung hindi rin naman magawa ng natitirang bahagi ng bansa, Kung may langis sa mga ito, malaking pagsabog yan. Isang drone lang, magkakaroon na ng chain reaction. Tama, pero gusto ko sanang ibalik sandali ang usapan sa politikal na aspeto. sige, isang medyo kilalang teorya ay yung dapat gawin ng JNIM kasama ang Shara o ang mga Taliban. Tama. Pumasok sa Bamako at nakuha, sa madaling salita, ang mga ito at pumasok sa loob ng lungsod at kinuha ang pamahalaan ng bansa. Hindi ko inisip na ang paglalagay ng harang sa kabisera ay ganito ang ibig sabihin. Ang paglalagay ng harang sa kabisera ay tapat na pagsubok na magsimula ng isang negosasyong pampulitika sa pamahalaan. Siguro dahil sa ganito, sa pamamagitan ng paglalagay ng pressure sa elite sa mga namumuno, sa isang punto masasabi mong, sige, kapag pati si Goita ay ayaw makipag-usap, siya ay pababain at papalitan ng iba na maaring mas handang makipag-usap sa atin. Pero ang ideya na matagal ko nang ipinaglalaban ay nang layunin ng JNIM ay hindi talaga ang pamahalaan ng bansa. Nais nilang magbukas ng kahit anong negosasyong pampulitika. May ibang mamahala sa bansa, ngunit mananatili tayong independyente. O kahit papaano, tiyakin na magkakaroon tayo ng mas malaking kalayaan marahil sa antas ng ideolohiya at tiyakin na magkakaroon ng tiyak na papel ang relihiyon sa hinaharap. Dahil hindi naman nila gustong pamunuan ng iba, lalo na yung mga nasa timog ng bansa, ang gusto lang nila ay ang kanilang sariling kalayaan. Kung may ibang gustong mamahala sa natitira, sige lang. Pero higit sa lahat, patawarin mo ako. Pero sa maraming mga labanan, pakiramdam ko hindi ito isinasaalang-alang ng mga tao. Salik ng demografiya.
Ibig sabihin, napakalawak ng bansa. Sa pinaka-positibong pananaw, Wild, ang Janim ay may 20,000 tauhan. Paano mo mapapanatili ang bansa? Hindi pa sapat yan para kontrolin ang Bamako. Kaya sa tingin ko, ito ay mga taktika na nakatuon talaga sa pagsisimula ng isang usapang pampolitika. Ibig sabihin, hindi ko kayang sakupin ang buong bansa, pero kaya akong guluhin ito. May sapat akong lakas para guluhin ito kahit sa mga lugar na ikaw ang namumuno. O kahit paano para mawalan ka ng kredibilidad. Dahil ang palaging sinasabi ng gobyerno ng Mali ay, salamat sa mga Ruso, kaya naming talunin ang kalaban sa pamamagitan ng lakas militar. Ibig sabihin, may dalawang yugto ang kwento ng gobyerno ng Mali. Una, salamat sa mga Ruso, kaya naming talunin sila sa lakas militar. Matapos ang mga pag-atake sa Bamako noong 2024, sinabi nilang papayag silang makipagnegosasyon pero mula sa mas malakas na posisyon. Ang problema nga lang ay, oo, Pati ang posisyong ito, tama ka sa sinabi mo tungkol sa lakas. Ang ganitong puwersa ay di kayang panatilihin ang teritoryo. Magagawa nila ito. Dahil na rin sa uri ng lupa at kagamitan, kaya nilang gawin ang ganitong uri ng pagsalakay. Sa maikling panahon lang, hindi ito kayang panatiliin sa matagal na panahon. hindi, pero may sasabihin pa ako sa'yo. Wala silang dapat katakutan kundi ang Kidal. Hawak mo pa rin ito dahil na yon magkaalyansa na ang dalawang grupo. Malapit ka, mas maikli ang mga linya ng supply, teritoryo mo yan, mga tao mo yan, sa malaking bahagi. At sa paggawa nila nito, ang layunin nila ay magsimula ng isang usapang pampolitika. At higit sa lahat, may kahirapan din ang mga Malya na mapanatili ang mga regular na sundalo na mapanatili ang kanilang mga posisyon. Sa totoo lang, mahirap isipin na magiging gaya ng Syria ang sitwasyon. Sinabi ko rin na si Al-Shara ay hindi pumasok sa Damasco na kasama lang ang mga taga-Ay at Arira. Nagkaroon siya ng maraming alyansa. At ganun din mula kay Esato. Mga sekular, mga jihadista, lahat ng klase nandun. Sino itong taong ito? Ayan, ito ang gusto kong ipakita. Bahagi pa rin ito ng tinatawag nating digmaang propaganda. Ibig sabihin, pagkatapos mismo ng pagbagsak ni Kidal, ang IS, ang propaganda ng Russia, nagsimula silang magpakita ng mga larawan na sinasabing may mga karahasang etniko at mga Tuareg laban sa mga itim. Peul, Bambara, kahit ano ang maisip mo. Sa totoo lang, sinabi ko na nung una na posible talaga yon. Nagkaroon talaga ng karahasan. Interetniko. Ito ay isang video ni Aljaba sa Gintaya, ibig sabihin siyang pinuno ng FLA, ang pangunahing pinuno ng FLA na pinauna ng video habang umiikot siya sa mga baryo. Upang pakalmahin ang mga tao, sinasabi niya, walang masamang mangyayari sa inyo. Nagpakita rin siya sa video kasama ang batang ito na sinasabi, magdadala kami ngayon ng mga gamot. Papabubutihin namin ang inyong kalagayan at buti at buti. Ang mga dahilan ng pagkabigo ng Operasyong Barkhane ay pareho rin ang mga dahilan ng pagkabigo ng kasulukuyang operasyon. Ibig sabihin, ang Barkhane. Una sa lahat, hindi ko talaga naintindihan kung bakit nagsimula ang lahat sa isang operasyon na tinawag na Serval na nakatuon lang at eksklusibo sa Mali. Nagpasya ang mga Pranses na palawakin ito sa buong reyon. Sabi nila dahil nagsimulang dumami ang mga grupong jihadista sa buong reyon, kaya sa isang punto pinalawak ang operasyon. Sa simula, makikita ninyo ang mga pangmatagalang epekto sa larawan. Tatlong pansamantalang gobyerno na pinamumunuan ng militar at lubang tutol sa presensyang Pranses. Ang Burkina Faso at ang iba pa ay may balat gawin. Kumilos na sila. At gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, May standby force na 15,000 katao. pumunta agad sila sa hangganan. Update tungkol sa Burkina Faso. 2 linggo na ang nakalipas. Nagkaroon ng matinding kontrobersya dahil sa isang ulat ng Sky News UK kasama ang isang mamamahayag. Kailangan kong sabihin na para sa akin, maganda rin naman ang pagkakagawa ng ulat. Pumunta siya sa Burkina Faso, in-interview niya mismo si Traoré at pagkatapos ay nagbigay siya ng larawan ng buhay sa Burkina Faso sa panahon ng insurhensya. Unang-una, hindi ko ito nire-rekomenda sa inyo.
kailangan ninyong hintayin na maranasan talaga ang buhay sa isang lugar na may digmaan. Ibig sabihin sa Ouagadougou, sa kabisera, may festival ng sign, kaya parang normal naman ang sitwasyon. Sa mga liblib na lugar at refugee camps, kasi doon tumatakas ang mga tao mula sa mga kanayunan ng Burkina Faso. Ngayon, si Traoré na in-interview ng mamamahayag na ito na inatake sa social media, matindi siyang inatake sa Burkina Faso, sinasabing nagpropaganda siya laban sa gobyerno, laban sa revolusyon ng Burkina Faso. Makikita nyo ang video sa YouTube, mga 15 minuto lang yon. Kung interesado kayo, para sa akin maganda ang pagkakagawa ng report at medyo neutral din sa tingin ko. Pero sabi ni Traoré, hindi, wala naman, wala kami. Ang problema ay ang insureksyon. Ang mga jihadista ay nasa 45 na baryo lang sa Hilaga, kaya kontrolado ang sitwasyon. Propaganda lang yan ng kanluran na gustong palabasin na ang bansa natin ay nasa digmaan. Pero may nangyari noong ika-25 ng Abril. At kahit na parang hindi naman ito nabago, sa ngayon, hindi pa rin ito nababago. Ang kaguluhan sa Burkina Faso, gayunpaman, ay agad nilang tinaasa ng antas ng seguridad sa Ouagadougou. Kaya may tako talaga. Tulad ng nabanggit ko, kinansela sa Niamey ang parada ng Mayo Isa, kaya may tako talaga ron. Bukod pa rito, sa Niger, ilang linggo lang ang nakalipas ay nagsimulang magbanggaan ang JNIM, ang Islamic State ng Dakilang Sahara, ibig sabihin ang Islamic State ng Kanlurang Aprika. Nagkaroon sila ng sagupaan. Nagharap sila sa teritoryo ng Niger, isang bagay na halos hindi pa nangyayari noon. Pero hanggang ngayon, hindi pa namobilisa ang puwersang nakaantabay na ito. Tulad ng sinabi ko kanina, sa ilang social media channel na pabor sa alyansa ng mga estado ng Sahel, sinasabi na nagsagawa raw sila ng mga airstrike laban sa mga posisyon ng FLA ng JNIM sa lugar ng Kidal. Sa ngayon, kahit sabihin nating totoo ito, hindi ko nakikita na ito ay naging simula ng isang kontra-opensiba. Ang masasabi ko lang ay ayon sa mga lokal na source, ang mga Ruso at mga taga-Mali ay nag-iipon ng maraming bala para magsimula ng isang kampanyang panghimpapawid sa Hilaga. Maaring gumamit ang mga Ruso ng solusyong parang ginawa sa Chechnya kasi, inuulit ko, hindi sa pagmamayabang, pero ang paraan ng mga Ruso sa kontra-insurhensya ay palaging ginagawang patag ang buong syudad. Kakaunti lang ang urbanong sentro roon, kaya nakatila sila sa labas ng Kidal sa mga liblib na lugar. Hindi Kaunti lang urbanong sentro. Gusto ko ring sabihin, pero itama mo kung mali ako. Parang sa digmaan sa Ukraina, pareho pa rin ang taktika. Winawasak muna ang sentro ng bayan bago magpasok ng mga puwersa sa loob. ang pambobomba. Sabihin na natin ang mga urbanong lugar sa Europa, kahit na medyo sira na tulad ng sa Ukraine, ay hindi talaga katulad ng mga lugar dito. Dito, wala kang makikitang eksaktong gusaling industrial na pwedeng gawing depensa, tulad ng pabrika. Puro mabababang bahay lang ang naroon. May isa pang bagay, gaya ng sinabi ko sa'yo sa nakaraang live. Pati sa Algeria, sira na ang relasyon at ang Kidal ang hulihang himpilan. Ibig sabihin, Tinsa Guatel, nasa hangganan sila ng Algeria. Ang Algeria ay mayroon na pinabagsak. isang drone Lumabas siya sa hangganan. sa kanyang teritoryo. Hindi, sa tingin ko, para sa mga Ruso, sa isang banda, kahit sa pananaw ng diplomasya, ang Algeria ay isang mahalagang asset. Makipagtalo sa Algeria dahil sa Kidal, sa yugtong ito nakikita kong medyo mahirap yon. At isipin mo rin na ang relasyon sa Algeria ay lalo pang lumala. Bakit gusto ng gobyerno ng Mali noong simula ng Abril na kilalanin ang plano ng otonomiya ng Morocco para sa kanlurang Sahara? Kaya, sa madaling sabi, tutol sila sa Polisario, grupo ng mga independentista na Sinusuportahan ng UN. ng Algeria. Kaya, sa madaling salita, sige, naiintindihan ko yung mga nag-iisip na pinopondohan ng Pransya. Per carità. Pero ang pangunahing problema ay, nakipag-away ka sa lahat. Ibig sabihin, para labanan ang ganitong pag-aaklas, kailangan mo ng regional na kaalyado. Pero ngayon, bukod sa mga bansang kasapi sa alyansa ng mga estado ng Sahel, wala ka na. Heto, ito ang video ni Kanik ng mga Turko na nagsasagawa ng pagsasanay para sa hukbong Maliano, kabilang na ang Presidential Guard.
Sa yugtong ito, sabihin na natin, ang pagtingin sa Turkiya ay mas mataas talaga kumpara sa dati. Nasasabi ko ito dahil ang pagsasanay ng mga Turko ay tila mas higit sa tingin ko. Kumpara sa alok ng mga Ruso, lalo na't miyembro rin ng NATO ang sandatang lakas ng Turkiya, kaya iba ang mga protokol. Ang uri ng mga bagay na ang mga itinuturo ay iyon. Hindi ko alam, sa totoo lang. Sa tingin ko, ang Turkey ay medyo low profile pagdating dito. Sa ibig sabihin na baka binibigyan kanila ng training. Ginagagawa nila pero hindi nila ito ipinapahayag. Oo, pero hindi ibig sabihin na sila ang mauuwi sa pagiging parang Guardia Pretoriana mo. Para sa kanila, pumipirma ka ng kontrata at kahit wala si Goida, may iba pa at nirerespeto pa rin nila ang kontrata, ayos na rin yon. Pero sa ngayon, ayan, sa isang kakaiba at parang baligtad na paraan, ang tunay na nakinabang dito ay ang Turkiya. Kasi inuulit ko ayon sa sinasabi nila sa Bamako, hindi lang nila nailigtas si Goida, kundi natulungan pa nila siya ng malaki sa muling pagkontrol sa kabisera. At meron ding isa pang. May isa pang grupong gusto ang Turko pero makikita natin mamaya. Kaya, sa tingin ko, tulad ng sinabi ko sa inyo, ang pangunahing layunin ng JNIM at ng FLA ay magkaroon ng kasunduan, buksan ito, para mas mapabuti ang mga negosasyong pampolitika o na ang gobyerno. Sino ang pwedeng gumawa ng mga negosasyong ito? Siyempre, pumunta ka sa susunod na slide, ito ay isang ginoo na kayang gawin yan. Siya si Imam Mahmud Diko, isang salafista. Sa kasalukuyan, nakatira siya sa Algeria dahil pinalaya siya ng pamahalaan ng Mali na sa isang paraan ay ipinakita na hindi nila gusto ang kanyang mga sermon kung saan gumamit siya ng matitinding salita laban sa pansamantalang pamahalaan at kay Goita mismo. Si Diko ay nananatiling pangunahing espiritual na lider ng bansa kaya hindi siya dapat hintayin. Siguro Yoda, sa ibig sabihin ay isang salafita, iniisip niya na ang estado ay dapat pamahalaan. Ayon sa Quran, may partikular siyang mga pulisya tungkol sa mga babae, may partikular din siyang mga pulisya tungkol sa mga homosexual. Pero gusto niya ang mga Philip Patek. Hindi. Sa tingin ko hindi yun Philip Patek. Kung tama ang alaala ko, medyo matipid siya. Pero sigurado, isa siya sa mga taong kinikilala ngayon bilang kapani-paniwala ng JNIM at ng gobyerno ng Mali. Siya rin, bukod pa rito, ang leader ng pangunahing kilusan ng oposisyon laban sa pansamantalang gobyerno. Pinamumunuan niya ang kakaibang hybrid na reliyoso-politikal na kilusan na layong ibalik ang demokrasya sa bansa. Marami ang naniniwalang siya lang ang may kakayahan kahit papaano. Kumilos bilang Tagapamagitan. sa pagitan ng mga jihadista at I Tuareg da una parte e il Mali dall'altra. Interesante ring mapansin ito. Pakilipat sa susunod na slide. Sige, unang bagay, dito ay pangunahing ang koalisyon ng mga puwersa ng Republika ng Diko na siyang organisasyon ng oposisyon. Espera, dito ako nakatingin. Ibig sabihin, mga bata. Ano? At anong ibig mong sabihin na ano? Mga pare, dito kailangan mo talaga ng matalas na mata. As in talagang matalas na mata para makita ang mga ganitong bagay. Ginamit ko agad ang Google image. Oo, isa itong Patek Philippe Pilot. Kaya hindi na siya kasing seryoso tulad dati. Kumpara nung sinusundan ko siya. Patek Philippe Pilot Travel Time Calatrava. Ang masasabi ko lang na maaring magpaliwanag kung bakit may Patek Philippe siya ay nag-aral siya at sinanay sa Arabia Saudita kaya hinubog siya ng mga Saudi. Na itinalaga siyang pinuno ng Salafita Group na mataas na konsehong Islamiko ng Mali hanggang 2013. At may magandang panlasa siya, sa totoo lang. Etma. Ay pinakamaganda sa lahat. Hindi ko maintindihan kahit ano. Kaya tingnan ninyo, nag-upload ako ng file, Relo, pero manggas lang ang nasagip ko. Kumusta? Salamat ikaw. Salamat. Ito ay 11 at 6,500. Sige na. Sige na, 6,500. 6,600. Ano bang pinagkaiba niyan?
Hindi, sinasabi ko, sige, bukod sa kalokohan, sabi ko, pinamumunuan niya itong koalisyon ng lakas. Koalisyon para sa lakas ng Republika na ipinakita natin kanina ang dokumento. Opisyal na pahayag kaugnay ng mga pag-atake noong Abril 25, kung saan ipinapahayag nila ang pakikiisa. Sinasabi nila sa pansamantalang gobyerno na magbitiw at sinasabi nilang kailangang magbukas ng negosasyon sa Jenim. Pero at ito ang aking patek, Philip, kung pupunta ka sa susunod na slide. Ayon sa pahayag ng mga puwersa ng pagpapalaya ng Azawad, maaaring mahalaga ang papel ng Turkiya sa hinaharap ng bansa at hinihikayat nila ang Turkiya na maging nagumanap ng papel na maging makapangyarihan. Nagumanap ng papel para sa paglutas ng kasalukuyang krisis. Kaya gusto ng hunta ang Turkiya para sa mga kadahilan ng militar at sa mga rebelde o kahit isang bahagi nila gusto rin ang Turkiya. Sabihin na nating halos lahat ng mga elemento ay nandoon. Kung pupunta ka sa last slide, tama sa ngayon, kung totoo ng mga Ruso at mga Malian ay malamang na naghahanda ng isang opensiba at sa parehong panahon, gumagawa rin ng sarili nilang hakbang ang mga Tuareg. Kaya, sa madaling sabi, nagsisimula na silang patibayin ang mga alyansa sa iba pang mga grupo sa Hilaga. Ang Turkey ay sa batayan, yon ang papel niya, kumbaga, magkakaroon ng medyasyon o kaya ay magpapatuloy ang labanan. At ang mga Ukranyano na nakikita ko na maraming tao nagsasabi na ang mga Ukranyano raw ang nag-armas sa mga milisyan ito at iba pa. Pero kung titingnan mo ang mga armas, wala talagang kinalaman ang mga Ukranyano dyan. Pero hindi ko alam, kaya gaya ng sinabi ko sa iyo noong nakaraang live, sinakyan din ng kaunti ng mga Ukranyano ang sitwasyon. Sa antas ng May video na nagpapakita ng 2 drone na tinatamaan ang anti-aircraft system. Hindi. may litrato na, yung litrato nila na may bandila ng Ukraine ay halatang peke, ibig sabihin talagang ganon. Oo, peke talaga yon. Diyos ko, sa puntong ito, hindi ko alam. Ang impresyon ko ay natutunan lang talaga nilang gamitin, siguro pati mga Algeriano, pero ang ibig kong sabihin, itong ideya na ang mga Ukraino ay kahit saan sa Afrika para pabagsakin ng mga Ruso. Iwan, lagi ako medyo duda riyan. Nakakabawas pa nga yun sa kredibilidad ng mga nagsasabi niyan. Kasi kung totoo, saludo sa mga Ukraino na nagagawa nila yon. Hindi, talagang hindi. Yung digmaang sibil sa Myanmar na walang kinalaman dito. Kung napanood nyo yung huling video ko mga 1 taon at kalahati na, kinagamit din doon ng mga drone na pareho ng teknik ng Ukraino sa Ukraine. Madali lang kopyahin ang ganitong mga bagay. Pero bakit nga ba? Hindi mo naman kailangan ng Ukraino para turuan kang gumamit ng FPV drone. O mas tama, maaring totoo yun. Kapag pinag-uusapan mo yung mga drone na talagang ginawa at dinevelop para sa military, pero kapag pinag-uusapan mo yung mga drone na, sa totoo lang, mga civilian drone lang naman na inangkop lang para sa ibang gamit. Ayon. Dito rin, nandito lahat na. May respeto ako sa Ukraina, pero hindi naman kailangan pumunta sa Kyiv para turuan ka, di ba? Naniniwala ako na ito ay isang paraan na madalas ginagamit para mapanatili ang mga bansang ito na malapit at masiguro ang kanilang suporta pagdating sa digmaan pagdating sa riguarda ang kanilang suporta sa digmaan. Ito. Pero sa totoo lang. Medyo nagdududa ako. At saka, Dahil nandun ka. At kaunting respeto. Para bigyan ng kaunting respeto ang nagbibigay. arrivare qualcuno all'Ucraina, Turuan siya. loro. Malinaw na medyo nadududa ako. sige, masasabi kong nasabi na natin lahat ng pwedeng sabihin. Salamat din sa lahat ng napaka-eksaktong paliwanag. Naging isang live ito na punong-puno ng impormasyon. Ilalagay ko ang presentasyon ni Luciano para ma-download ninyo, makita ang lahat ng link at makilala rin ng ibang analyst tulad din na Thomas Wallinger at Clement Moulin na sumusubaybay sa bagay na ito. May magandang artikulo mula sa ISPI kamakailan. Hindi rin masama yun, parang isang maikling buod para sa mga hindi masyadong nakakaintindi. Naiintindihan ko naman na mahirap intindihin ang mga pangalan ng mga commander, Israeli, mga lugar at iba pa tungkol sa heograpiya. Pero nandun lahat yun ng maayos. Pag-aralan niyo ng kaunti ang mga mapa at tingnan ninyo ito.
Babalik kami syempre sa kalagitnaan ng linggo, alinman para magbigay ng update tungkol sa Ukraine o para magbigay ng update sa mga nangyayari. Sa Iran, alam nyo naman, ganun yon. Si Trump ay panay sabi. Babalik kami syempre sa kalagitnaan ng linggo, parang 22 sa Kuwait. Sa mga araw na ito, gumagawa siya ng mga medyo kakaibang galaw, kaya siguro para manakot din o para mag-update. Ventilare. Pero sabihin na lang natin na kung kailangan kong tumaya ngayon kung paano ito magtatapos, mas malamang na magpapatuloy silang magbarilan kaysa magkaayos dahil tinatanggihan nila ang lahat ng mga punto ng bawat isa. Kaya naging pahinga lang ito para makapasok. Pahinga, kumbaga, 2 misil ang dumating ngayong araw. Gaya na nakikita natin, ito ang naging pagtanggap ng Iran sa United Arab Emirates. Labas sila sa kanilang buhay, hindi OPEC. Hindi OPEC yan. Kaya, salamat sa inyong lahat. Maraming salamat kay Luciano. At magkikita tayo sa mga araw na ito. Miyerkules, Huwebes, mga ganong araw. Magandang gabi.